Election na po bukas. Mga watchers, ito po yung mga kailangan ninyong gawing paghahanda. Matulog po kayo ng maaga ngayong gabi dahil dapat nasa presinto na kayo ng mga alas 4:30 bukas ng umaga kasi baka magsimula na ng botohan ng 5 AM. Magpre-prepare po sila ng mga makina. I-charge nyo po ang inyong mga cellphone ngayong gabi para fully charge bukas dahil pwedeng kumuha ng pictures at video bukas. Ang bawal nyo lang videohan ay yung mga botante at yung kanilang mga balota. Bukas po kailangan nyo tignan na yung box kung saan sinut yung automated counting machine ay maintain pa rin yung kanyang selyado. Pagkalabas niya mula dun sa box na iyon, tignan nyo po kapag yung dalawang seal sa likod ng makina ay intact pa rin at pareho pa rin yung serial number. Dapat po hindi i-break yung seal na yon until ma-print yung election returns at magta-transmit na ng data papunta sa mga servers. Tapos po, tignan nyo po yung initialization report ng makina na ipiprint bago magsimula yung botohan. Dapat po sa taas nun, lahat ng bilang ng boto, lahat ng kandidato ay 0. At saka po, yung nasa baba, yung system hash, dapat 0438 kapareho ng hash na nakita natin nung final testing and sealing day. Ibig sabihin po, hindi nagalaw. Kaso nga lang, ang problema natin ngayon, hindi match sa na-audit na COMELEC na hash codes. Yun ang malaking problema natin ngayon. So hindi tayo sure kung yung nakatanim dun sa makina na pagbobotohan natin bukas ay walang daya. Tapos habang nagbobotohan po, make sure po ninyo na hindi mailipat yung makina, hindi mailipat yung mga balota. Tapos yung mga botante, dapat sila lang ang gagalaw ng kanilang balota, walang mag-guide sa kanila. Dapat po yung mga kapitan at mga barangay officials, dapat bawal silang i-guide papunta doon sa pagboto. Yung kanyang balota, siya lahat ang hahawak, siya rin ang magsushoot, siya lang ang makakakita, bawal niyang ipakita at isushoot niya pati yung balota at yung resibo doon sa mga boxes. Yung mga priorly registered lang na dapat na may guide ang pwedeng mag-guide. Patapusin niyo po yung botohan hanggang 7 PM. Huwag niyo pong ipalipat yung makina, huwag niyo ipalipat yung balota. Pagkatapos po ng botohan, magsasarado po after 7 PM. Doon po magpiprint ng election returns. Pagka-print na ng election returns, okay na tayo, nandun na yung resulta. Pwede na nilang i-break yung dalawang selyado sa likod ng makina at doon lamang nila dapat isasaksak yung makina papunta sa internet gamit ang Ethernet cable para sa Starlink or yung USB modem kapag merong cellular data. Tapos magta-transmit na po papunta sa mga servers ng COMELEC. Mga watcher, yung nakuha ninyong kopya na election return, i-compare po ninyo doon sa ipapublish ng COMELEC na resulta ng eleksyon. Kapag meron po kayong nakitang mali na nangyari sa araw ng eleksyon, ang gawin nyo po ay humingi kayo ng form doon sa election board. Mag-file po kayo ng protest, pumirma po kayo sa minutes ng election board at humingi po kayo ng certification na nag-file kayo ng protest para magamit natin yan later on kapag i-contest natin yung resulta ng presinto na iyon.